Magandang gabi, magandang umaga, magandang hapon. Kung saan sa man lumalab ng mundo right now, Gerard Claudio here. O grabe no, matagal ako hindi nakapag-live. Magla-live ako right now. Sa video na to guys, ang pag-uusapan natin is ano ba yung puno o ugat? Puno ba? Oh. Ano ba yung ugat ng network marketing breakthrough mo? Yan. So, we all want breakthrough, di ba? Breakthrough. Breakthrough, ganun, di ba? Pero, ano ba yung ugat? Ano ba yung ugat ng network marketing breakthrough natin? When you talk about breakthrough, ito yung, alam mo yun, yung tarang tuloy-tuloy na pag-angat sa network marketing or from down to from nothing to something. Ano ba yung ugat nito? Gusto niyo bang malaman? Type mo yes, type mo excited diyan. So katatapos lang ng ano namin, katatapos lang ng sulong na course. If you remember, I was promoting it here and maraming mga nakapag-enroll, which is really an amazing one of the most amazing na course na nagawa ko kasi marami akong mga input saka insight na naituro doon that definitely have helped me. And kaya ito yung gusto ko maging topic to na na-realize ko lang din along the way habang nagtuturo ako. I want you to write this down. Ito yung principle, ito yung ugat o root ng breakthrough. Right belief is equal to right living. Tamang paniniwala ay magbubunga ng tamang pagsasabuhay. Oh, grabe yung lalim. Yun ang gusto ko sabihin sa inyo right now. Yun ang gusto ko sabihin sa inyo sa ano na to, sa training na to. Doon iikot yung magiging training natin. Right belief is equal to right living. Tamang paniniwala ay tamang pagsasabuhay. Marami sa ating mga network marketers na pumasok tayo sa network marketing. Ang gusto nating umasenso tayo sa buhay. And hindi ka naman kasi nakapili kung sino yung upline, hindi ka nakakapili kung sino yung mentor, grand mentor, hindi ka nakapili kung sino yung team, hindi ka nakapili kung sinong, alam mo yun, ang napinili mo lang kumpanya eh. Tama? Hindi ka nakapili kung sino yung magtuturo sa'yo. And if dahil nga hindi tayo nakapili, like some of us, nahulog tayo doon sa mga community na may mga paniniwala na hindi natin alam na mali na pala pero ginagawa natin. Hindi ko sinabing pangit yung kumpanya nyo, whatever. It's just that, isa sa mga realidad, hindi mo kasi napili kung sinong mentor mo eh. Hindi mo napili kung sinong upline mo. Hindi mo napili kung sino yung magtuturo sa'yo. And akala kasi natin sa network marketing ay tuturo sa prospecting, inviting, presentation, closing, follow-up. Tama? Akala natin yun yung tinuro sa atin like prospecting, inviting. Ito skill-based 'yon. Pero meron kasing other than the skills, merong bahagi ng pag-network na malaking bagay which is yun yung belief. Belief about pera, belief about prospect, belief about paano mo titinin yung sarili mo. Belief about paghawak ng oras. Paniniwala about skills na kailangan matutunan. Naku niya bibig ko sabihin. And na-realize ko lang, marami sa atin na hindi tayo naturo ng tamang paniniwala. So, totoo lang. Hindi tayo naturo in fact, maraming naituro sa atin na hindi tama. So, right belief is equal to right living. So, I hope na sa pag-journey mo sa network marketing, ma-figure out mo siya. Ano ba yung mga parang may hindi tama doon sa tinuro sa amin? Kaya kasi nga, nandun na tayo sa kultura sa network marketing na hindi ka pa pwedeng mag-no, hindi ka pa pwedeng umalma, hindi ka pa pwedeng magtanong kasi kung ano yung sistema, yun talaga. Pero what if kung yung sistema nakakalugmok na? Sorry guys, pasintabi na po. Hindi ko po sinasabi to para sirain kung ano man yung meron tayo sa pag-network. Pero gusto ko lang to magbukas sa ating isipan na ang pagyaman po o pag-asenso, kailangan po kaakibat nito ay tamang paniniwala. Kung hindi po tama ang mga paniniwala na i-embed natin o i-implement natin sa network marketing business natin, magugulat ka na kahit gaano kakahataw, bakit hindi ako umaangat? Kasi mali ang pananaw sa pera. Mali ang pananaw sa paghamak ng oras.
Mali ang pananaw sa paghawak ng mali ang pananaw pag tinignan mo ang prospect ko, paano ba? Maliwanag ba? Hi Ruth Merhaboo, magandang araw, kamusta? Maliwanag ba yung sinasabi ko? Kasi isang bagay lang sana ang gusto kong maintindihan ng bawat isa, na kung mali ang, I mean, wrong seed will always lead to wrong fruit. So, marami sa atin, okay, Gerard, sige, bigyan mo ako ng mga maling paniniwala sa network marketing. Maling paniniwala sa network marketing. Kailangan mo magpakita ng cheque para makapagpa-paying ka. At yun lang ang natatanging paraan para kumita, para makapagpa-paying ka. Tama? Wrong belief 'yon. Bakit? Hindi ko sinabi na kung magpakita ka ng cheque hindi ka magkakaroon ng pay-in. In fact, marami kang pay-in kasi nagpapakita ka ng cheque. Paano kung wala kang mapakita ng cheque? So magpapanggap ka ngayon. Kasi yun yung belief eh. Ibig sabihin, kailangan kong bilhin yung account ko sa baba, bibigyan ko ng account kasi para lumabas dito sa dashboard ko na may income ako, pero totoo, finabricate lang naman siya. Kasi nga paniniwala siya. Maliwanag ba yung sinasabi ko? Ramuel Arboso, James Pyra, sorry. James Brian Pyra. Maliwanag ba? Type nyo nga clear kung maliwanag yung sinasabi ko. So, ba't ko sinasabi to sa inyo? Because wrong belief will always yield to wrong way of living. So, magiging mali ang action natin. Kasi mali ang paniniwala natin. Tama ba? Like, naalala ko before may tinuturo sa amin na, kapag nag-rank advance ka, sasabay yung mga downlines mo sa'yo. Kapag nag-rank advance ka, sasabay yung mga downlines mo sa'yo. Eto na. Yun ang sabi, kapag nag-rank advance ka, sasabay yung downlines mo, parang napaka-certain, 100%. Eto na. Rank advance lang pala para sumabay sila. Di bilhin ko yung rank advancement para sumabay mag-rank advance sa mga team ko. Nag-gets mo ibig kong sabihin? So, hindi sinabi na kailangan tama yung pag-rank advance mo para mag-rank advance ang tama yung team mo. Kasi halimbawa, kung nag-rank advance ka, at for example, nag-rank advance ka, tapos ang ginastos mo sa rank advancement mo, 1 million. Tapos yung 1 million mo, kin-credit card mo. Tama? Kin-credit card mo. Nag-rank advance ka, pero hindi ka masundan ng team mo. Alam mo kung bakit? Kasi hindi nila mag-gets kung ano yung ginawa mo. Wala ka naman tinurong sistema sa kanila. At paano ka makakapagturo ng sistema? Kasi hindi nga tama yung pag-rank advance mo. Kumbaga, show off mo lang na nag-rank advance ka. Maliwanag ba yung sinasabi ko? So, right belief will always yield to right living. Wrong belief will always yield to wrong living. Tama ba? Type nyo tama. Kenny Ablasa, magandang araw. Kamusta? So, yun ang na-realize ko. And yun na napagtanto ko. Kailangan tamang sistema. Okay? Which is more than tamang sistema, tamang kultura. At sa kultura, tamang paniniwala. Okay. Ngayon, kung observe mo yung network marketing community na meron ka, ano yung mga sa tingin mong parang hindi tama ito yung tinuro sa amin? Hindi ko sinasabi to para magnega ka sa mga kasama mo. Kasi wala namang perpekto guys sa tao tama? I mean, network marketing is a community of people. And of course, if there's a community of people, there will always be what? Talagang merong mga hindi, parang ko sabihin, merong mga imperfections. Pero more than imperfection is the direction. Ano yung kultura? What was the culture inside? Ano ba yung mga pinapahalaga ng team? Ano ba yung mga pinaninindigan ng grupo? Kasi mahalaga yun. Yun ang paninindigan ng bawat isa sa grupo. Wrong belief will always yield to wrong living. Lalong-lalo na yung fake it till you make it. Fake it till you make it. Yung tipong mag-a-assume ka na mayaman ka na. So, magkakape ka sa mga 5-star hotel kahit wala kang pera. Bibili ka ng mga mamahaling gamit kasi kailangan mag-pretend ka na mayaman ka na bago ka pa yumaman, which is hindi pala na-gets na yung ibig sabihin pala nun, yung hataw ng mayaman, yun ang hataw mo, hindi yung lifestyle. Bakit mo gagayahin yung lifestyle? Wala ka pa nga right now. Tama? Kailangan mong i-align yung lifestyle mo sa ginagawa mo, sa lifestyle mo, sa income mo as of the moment. At hindi siya necessary na gawin. Maliwanag ba yung sinasabi ko? So, yun lang yung principle na gusto kong ituro dito sa live na to. Right living will always yield.
Right belief will always yield to right living. So, alimbawa, bigyan kita ng idea. Bakit hindi ka nagpo-prospect? Hindi ka nagpo-prospect kasi ang paniniwala mo, wala nang gugustuhin itong network marketing ko na opportunity. Talaga? Paano mo mapapaliwanag na napakarami naghahanap ng income opportunity na kahit network marketing yan, basta legit gagawin nila? Paano ipapaliwanag yan? Tama? O halimbawa, ang paniniwala mo about sa presyo ng product. Talaga bang nasa presyo ng product ang problema? O kailangan mo lang matutunan o kailangan lang maging maayos ang pananaw mo na yung presyo ba ng product namin o ang serbisyo namin is talagang worth it siya. Maliwanag ba yung sinasabi ko? So, ang pinaka-ugat ng breakthrough is tamang paniniwala. Okay? Lalo na sa pera. Lalo na sa paggamit ng oras. Lalo na sa paggamit ng resources. Many people say na, Gerard, hindi ako makapag-network kasi wala akong oras. Maling paniniwala yun eh. Alam mo bakit? Kasi sasabihin mo sa akin, wala kang oras. Bakit? Meron bang tao na mas more than 24 hours? Meron bang tao na 25 hours yung oras niya? Meron bang tao na 30 oras ang isang araw niya? Wala. So kung sasabihin mo sa akin na wala kang oras mag-network, anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, mali yung pananaw mo sa oras. Hindi dito, sana mas marami akong oras. Kasi hindi ka na magkakaroon ng maraming oras eh. So ngayon, ang tanong na tama at ang tamang pananaw is, ano yung gagawin ko sa limitadong oras na meron ako? Paano ko ngayon mapapalago ang network marketing ko sa limitado at sa nailaan kong oras sa pagne-network? So, kailangan pala dyan, maglalaon ako ng oras? Ay, syempre, negosyo to eh. Hindi naman to papetiks-petiks. Gusto mong kumita ng malaki, kailangan maglaan ka ng oras. Maliwanag ba? So hindi, parang, ano bang mga paniniwala na meron ka as of the moment? And kung meron man nagpapa-slow down sa atin, kahit ako, chinecheck ko to guys, yung ako ina-assess ko, ito pala yung paniniwala ko, kaya pala hindi ako lumahataw. Ito pala yung paniniwala ko, kaya pala. Nakuha nyo, I hope dumating tayo sa level ng negosyo natin na una, ma-identify mo ano yung mga paniniwala na naturo sa'yo at yung mga paniniwala na meron ka na nagpapabagal sa'yo or worst case scenario, magsisira sa'yo kung hindi mo babaguhin. Tama? Yun yung una. Ikalawang tanong is, anong mga dapat na paniniwala ang i-replace mo dun sa maling paniniwala na yun? Tama? Right? O halimbawa, meron sa community namin naniniwala, sinasabi na, ay naku, hindi mag-work ang online sa network marketing, kailangan mag face-to-face, offline talaga. Tama? Yun ang sinasabi, kailangan daw offline. Hindi daw mag-work ang online. And na-realize ko, sabi ko, uy, talaga? Bakit ako nakaka-build ako ng online? Bakit ako nakaka-build ako ng team na online? Anong problema? Ako ba yung problema? Or baka yung paniniwala lang natin? O hindi na lang kayo marunong para gawin siya ng online? Margie Gimalan, magandang araw. Tama ba yung sinasabi ko? I hope I make sense. Tama? The root of all breakthroughs is right belief. So whatever belief you have, kung gusto mo mag-breakthrough, identify mo talaga ano yung nag-hold back sa akin. Ano yung nag-hold back sa akin? Hindi kasi ayoko, mahal kasi yung product kaya hindi ako makabenta. Talaga, mahal ang product na hindi ka makabenta or hindi mo lang alam kung paano ang tamang approach o tamang marketing o tamang pag-approach para ma-move mo siya. Anong diskarte? Kasi hindi ako naniniwala talaga sa price guys eh. Kahit anong presyo pa yun ng product nyo, basta alam mo kung paano siya gagawin, mabebenta mo yan. Ang worst case scenario, hindi na-encourage ang pagbebenta ng product sa network marketing. Kaya marami mga network marketers ang natatambakan ng product, natatambakan ang tawag dito. Natatambakan sila ng mga stocks. Kaya hindi sila makausad. Yun ang nakakalungkot. Maliwanag ba? So, ilan naman yung sa akin? May natutunan ba kayo dito? If you think this is valuable, click mo to and share. Tag nyo mga ka-teammates nyo dito. And for those na gustong malaman, Jared, so paano ko gagawin tong network marketing ko? Kasi nagsisimula pa lang ako, kakastart ko pa lang. Go to pinoynetwork.org. It's only $899, one-time payment and lifetime access ka dyan. Okay? Doon ko tinuro kung paano gawin talaga ng step by step. Kung sa tingin mong kailangan mo to, dalawa lang naman to, either meron lang kang sistema, gusto mong ma-refine, check mo to, or or talagang wala kayong sistema sa team nyo right now, or alam mo yun, parang may mga ganito nangyayari na iwan ng upline or alam mo yun, walang naiturong maayos or naghahanap ka lang talaga ng sagot. Either way, either maayos naman ng community mo and then gusto mo lang nagdagdag, go to pinoynetwork.org. Thousands of network marketers already avail that course. This is a help for you. Okay? And gusto kitang tulungan. Yun na naman for me guys. I hope this helps you.
God bless everybody. Identify all the wrong belief na tinuro sa'yo or in-embrace mo. And then start replacing it one by one with right belief. God bless everybody. Bye-bye.